Talaga namang walang maayos na lawa sa bayang ito. Madali lang solusyonan iyan. Wala kang isang kusing na gugugulin. Maghukay ka ng isang tuwid na daan patungo sa daanan sa Maynila at gawing manggagawa ang mga bilanggo. Mali! Bakit hindi nalang pilitin ng mga kalapitbahay na mag-alaga ng itik at pato upang kainin ng mga susong maliliit para magkaroon ng malalim na hukay? Mga itik? Naku, Don Custodio. Dadami ang mga balot. Nakakasuklab. Sandali! Bababa na lang ako. Ano-ano nga pala yung mga ibig natin kay Padre Irene? Naganda kaming 2 kabayong kastanyo para sa Akademya ng Kastila. Oh, Basilio! Kapitan! Magandang umaga, magandang umaga. Sagani. Kamusta na ang aking kumpadre na si Kapitan Tiago? Ganun pa din. Pero sa tuwing ako'y kanyang inuutusan na maningil na kanyang pinauupahan, pasimple siyang humihit ng apyan. Apyan! Salot yan sa lipunan. Nung kapanahonan namin, ito'y ginagawang gamot. At mga Chino lang nagmamalabis ito. May iba ako. Kamusta ng Akademya ng Wikang Kastilan? Kapitan, mukhang matutuloy ang ating plano. Pero, syempre, kakailangan natin ng kumpirmasyon ng Kapitan General. Binigyan po namin ang Padre Irene ng 2 kabayong kastanyo. At nangako na rin siya na siya ang mismong pupunta kay Kapitan General. Siguradong tututol niya si Pares Baila. Wala namang masama sa inyong hangarin. Nung kapanahunan nga namin, kami nag-aaral ng Latin dahil may aklat kami ng Latin. At ngayon, nag-aaral kayo ng Latin, ngunit wala kayong aklat ng Latin. Talagang paurong na ang panahon ngayon. Sige, mauna na ako sa inyo. Sige, Kapitan, sige. Paalam, Kapitan. Paalam. Kamusta na ang bayan ng Tiyan? Di kasi ako napapagawi doon sapagkat ang mga tao roon ay hindi naman nabili ng alahas. Hindi kami bumibili ng lahas dahil hindi namin ito kailangan. Binata, huwag mong damdamin ang aking sinabi dahil wala naman iyong masamang layunin. Halika na at samahan niyo akong uminom ng serbesa. Kami iyong ipagpamanhin, Don Simon, sapagkat ay hindi kami uminom ng serbesa. Tubig lamang. Ayon nga kay Padre Camora, ang pag-inom ng tubig ang siyang dahilan ng kawalan ng lakas ng mga Pilipino sa Pilipinas. Sabihin mo kay Padre Camora na ang tubig ay naiinom at nakakapagpawasak ng daigdig. Bakit ba galit na galit ka kay Don Simon? Sadyang hindi ko lamang talaga gusto ang tapas ng kanyang dila. Hindi mo ba alam na siya ang tagapayo ng ating Kapitan General? Ginoo, kayo po'y pinapatawag ni Padre Florentino. Maraming salamat. Ako'y susunod. Bueno. Mga Indio, ang lupaing ito ay pagmamayari na ng mga praile. Kaya't marapat lamang na kayo ay magbayad ng buwis. Nasaan ang patunay mo na pagmamayari ito ng mga praile? Wala, hindi ba? Kung hindi kayo magbabayad ay mapipilitin ng mga praile na ibigay ang lupaing ito sa mga utusan. Babalik ako sa 1 linggo at marapat lamang na kayo ay may pambayad na. Hindi ako papayag na angkinin ng mga praile ang aking lupain! Tales! Narinig ko sa ating mga kanayon na ipinag-utos ng Kapitan General ang di paggamit ng baril. Tapos na ang palugit na ibinigay ng Kapitan General. Dapat na kayo magbayad. Akin ang lupaing ito. Walang karapatan ni sino man ang umangkin nito. Magkakapatayan muna tayo bago nyo maangkin ito. Huliin! Huli! 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 Po, hindi na nagiging kamus kayo. May namang sama po mangyayari. Bali-balita sa bayan ng pagkakahuli kay Kabesang Talis ng mga tulisan.
Kailangan nyo magbayad ng 500 piso para matubos ang iyong ama. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos at maaayos din ang lahat, Huli. O sige, Huli, mauna na kami. Maraming salamat po sa inyong balita. Sige, paalam. Si Basilio, Binibini! matapos mamatay ang ina, ay nagpakalat-kalat sa daan Saan po ang upang bahay ni Kapitan hanapin Tiago? ang bahay ni Kapitan Tiago. Hiro, alam mo ba ang sagot sa kanyang katanungan? Ang bahay ni Kapitan Tiago ay naroon. Salamat po! Binibini! Maaari po mo magtanong? Ano yun? Nasaan po ang bahay ni Kapitan Tiago? Ha? Banda ron. Salamat po! Binibini! Maaari po mo magtanong? Ano yun? Nasaan po ang bahay ni Kapitan Tiago? Ni Kapitan Tiago? Opo. Doon, no? Salamat po! Kapitan! Dali lang! Utosilyo! Kapitan! Basilio! Anong nangyari sa iyo? Hayaan niyo na muna po akong manirahan sa inyo. Ako ipapahig na manirahan ka dito. Ngunit, magsisilbi ka para sa akin. Salamat, Kapitan! Maraming salamat! Pinag-aral siya nito at nagtapos bilang sobresiliente sa paaralan. Sige po, Inay. Mauna na po ako. Kilala ko ang taong ito. Siya ay walang iba kundi si Ginoong Ibarra. Labing-tatlong taon na nakalilipas nang ako'y inyong handugan na kabutihang loob. Kayo ang naglibing sa aking ina at kayo rin ang naghukay na kanyang libingan. Marapat lamang na ako naman ang gumawa ng mabuti para sa inyo. At sino ako sa akala mo? Isang dakilang taong inakala ng lahat ay patay na. Ang iyo'y kamatayan ay aking ikinalungkot. Basilio, nakaalam ka ng isang lihim na maaaring kong ikamatay. At nakaalam ka rin ng isang lihim na maaari mong ikasawi. Ngunit bubuhayin kita sapagkat tulad ko ay may mga pautang ka rin dapat singilin. 13 taon nang nakararaan na maging biktima ako ng isang masamang pamahalaan. Nag-ipon na maraming salapi upang makapaghimagsik. Ngunit na malapit ko na mapagtagumpayan ng aking layunin ay siyang inyong pagsulpot. Maiba ako. Ano ang kabuluhan ng inyong paglakad ukol sa Akademya ng Wikang Kastila? Ginoo, ang tanging tungkulin lamang ng aming akademya ay ang matuto kami ng wikang Kastila at mapalapit sa aming pamahalaan. Sa pamamagitan ng tungkulin na ito, ay magkakabuklod-buklod ang mga pulo. Ang bawat bayan ay may sariling wika, sariling kaugalian at damdamin. Kakailanganin ko ang iyong tulong upang kalabanin ang likong hangaring makakastila. Ginoo, isang karangalan sa akin na ako'y inyong habilin ng inyong hangarin. Ngunit ako'y hindi sumasang-ayon. Ako lamang isumali sa samahang ito upang makatulong sa aking pag-aaral at magamot ang ating mga kababayang may sakit. Wala na akong hangarin na iba pa, kundi ang kapayapaan. Hindi ko na hangarin ang paghihimagsik. Ipagpaumanhin niyo, Ginoo. Basilio, hindi ko ipinagbibili ng itago mo ang aking lihim. Gayunman, kung magbago man ang iyong isip, ay tumungo ka sa aking tiraan sa eskolta at buong puso kitang paglilingkuran. Ano ka?
Mahal na Birhen, naway maghimala kayo upang matulungan niyo po ko sa aking problema. Naway pagkalooban niyo ko ng 250 piso. O irog ko, kapag tayo kinasal na, hindi na kakailanganin pa ang bukirin ng iyong ama. Pakisabi po kay Ama sa kanyang pagbalik na ako'y nakapasok sa kolehiyo. Ang amo ko po ay marunong magkastila, kaya ito ang pinakamurang kolehiyo mapapasukan ko. Ika'y mag-ingat ang ina po. Ako po ay ninisan na mag-ingat po kayo. Maligayang Pasko, Tata Selo. Maligayang Pasko po, Tata. Pawang malangkot po kayo, Tata Selo. Ano po ang bumabagabag sa inyong isipan? Napipina! Napipina! Napipina ang Tata! Jesus Mario Joseph, pinaparusahan na naman tayo ng Diyos sapagkat makasalanan tayo o kaya may kamag-anak tayong makasalanan. Dapat tinuturuan natin sila ng kamanalan, ngunit hindi natin ito nagagawa. Hay nako, tama ka. Nasa tamang edad na para mag-asawa, hindi pa rin marunong magdasal. Palibhasa, hindi tunuruan ng ama ng mabuting asal. Isang suwain! Mabuti naman at dadakip na si Cabeza Talis ng mga tulisan. Pasalamat pa nga siya, tinugtog po ang kanyang anak upang turuan ng magandang asal. Ito naman si Basilio, pilit pang tinutubo sa akin si Huli. Isa siyang demonyo at balat kayong estudyante. Hoy, Huli! Basahin mo yung aklat ng mabuwas-buwasan naman ang iyong kasalanan. Hay nako, huwag mo naman pagtuloy ng pas ng mga walang kwentang tao katulad niya. Hoy, hampas lupa! Kuhanan mo ako ng tubig na mainom. Nuuhaw ako. Mabuti naman, Cabeza Talis, at nakalaya ka na. Sapat na ba ang revolver na ito upang iligtas ang aking sarili? Ang mga baril nila ay malayo ang may puputok. Malayo rin ang mararating ito. Oh, narito na pala kayo. Magandang gabi, Ginong Simon. Magandang gabi. Magandang gabi din. Hala, at magsiyo po kayo. Halina't pumili kayo ng mga alahas ko. Kapitan Basilio, nagustuhan niyo ba ang singsing na iyan? Kaya kong gugulin ng 3,000 piso para sa alahas mo, Ginong Simon. At ikaw, Hermana Pencham. Nais kong bilhin itong singsing para sa Birhen ng Antipolo. At ikaw naman, Sinang? Nais ko naman bilhin ang pares ng hikaw na ito. Sa pamamagitan ng maliit na brilyante na yan, ay maaari ko nang matubos ang aking anak, si Huli. Nabili rin ako ng mga antigong alahas. Baka mayroon rin kayong nais ipagbili sa akin.
Kabe Santales, naalala kong ang anak mong si Huli ay may Agnus. Hindi maaaring ipagbili ang Agnus na ito. Napakahalaga nito kay Huli. Mas pinili pa niya magpakaalila kaysa ipagbili ito. Ang Agnes na yan ay kay Maria Clara. Ginoong Simon, ako'y aalis muna upang ipagbigay alam ito sa aking anak. Babalik ako bago lumatag ang dilim. Pagpatawad po ninyo kung pagnanakawan ko kayo sa sarili kong tahanan. Sasama na ako sa mga tulisan. Kaya kailangan ko ang sandata. Kapalit ng revolver ang lakit na nais ninyo. Naway, lumihis kayo ng landas. Sapagkat sa oras na mahuli namin kayo sa labas ng aming tahanan, ay hihingan ka namin ng malaking tubos. Marami na tayong tutunan sa salamin. Ngayon, marami tayong napag-aralan ukol sa... Ano ang salamin? Hoy! Ikaw ang tuging! Tama! Ano ang salamin? Ang salamin ay isang makinis na bagay na ginagawa upang makita ang mga bagay na nasa harap nito. Ang salamin ay may dalawang uri. Salaming metal at Hintay! Ang ingay mo, para kang pagupa. Oh, nasa uri na tayo ng salamin. Paano ko bibigyan kita ng kaputol ng kahoy? Halimbawa ay marmol o kamago. At itatapat mo ito sa masinag o makinis na bagay. Saan mo itatapat ang bawat isa? Ang salaming kamagong kasama ng salaming kahoy. Ang salaming kamagaw kasama ng salaming kahoy. Oh. Maaaring kayurin natin ng isang pinggang puti ang salaming buko. Ngunit papaitan natin ito ng salaming bibingka. Salaming pa ba ito? Ang bibingka, ang bibingka. Walito, tayo! Nababago ba ang ilalagay sa likod ng salamin ang harap ng salamin? Ano? Hoy! Ikaw, magaling na taga-bulong. Hindi kita tinatanong. Ngunit, ibig mong sagutin ang mga katanungan, di ba? Ngayon, lutasin mo ang katanungan ko. Ngayon, sumasang-ayon ka ba na ang salamin ay yari sa metal? Tila po gayon ang sinasabi ng aklat. Ngayon, ang tingga ba ay uri ng metal? Tila po gayon ang nakasaad sa aklat. Ipaliwanag mo naman ngayon na ang merkuryo ay isang uri ng salaming metal. Tila wala kang kaalam-alam sa ating leksyon ngayon. Placido penitente. Ang dapat na itao sa iyo ay placidong bulong. 15 liban at isa pa ay sigurado magpapakasyon ka na. 15, Padre, ngunit 4,000 pa lang ang aking nagagawa. Kung isasama mo, pagkahuli ko ngayon ay ang 5. 3 beses pa lang kitang nahuhuli. Ilan ang 3 5? 15 po. Isa ko pang huli at lalabag ka na. Mamarkahan kita ng maliit na guhit dahil hindi mo alam ang leksyon. Kung gayon, Padre, dapat alisin yung marka ko ng di pagpasok ngayon. Aba, at bakit? Di ko po maisip, Padre, kung paano ang wala dito ay makapag-uulat ng leksyon. Bakit? Hindi ba pwedeng liban ka sa klase at hindi mo alam ang leksyon? Ang paglibang ba sa aking klase ay nangangahulugan ang alam mo na? Anong isasagot mo, Pilosopastro? Tama na. Tama na, Padre!
Wala kang karapatang maghamat ng isang tao. Ilagay mo na ang guhit na gusto mo. Ngunit wala kang karapatan. Hindi na ako makatis. Diyan na kayo. Kayo, huwag niyong gagayahin ang kalupastang ginagawa ni Placido. Mga walang galang, les! Ako benta dito, pansit. Malas kayo dito. Alis! Mga kamag-aral, mahalaga ang panukala para sa mag-aaral. Kaya't walang dahilan ang pamahalaan upang tutulan ang Akademya ng Wikang Kastila. Ngunit, takot ang pamahalaang matutunan natin ng wikang Kastila. Dahil sa mga oras na yun ay mauunawaan natin ang kanilang mga batas. Kailan nga ba may tuturing na ang ating mga katwiran ay hindi mapaparatang ang filibustero? Napakaganda ng samahan ng Espanya at Pilipinas. Kaya't paniguradong aprobahan nila ang ating kahilingan. Paano kung sa kabila ng lahat ay pagkait nila ang ating mga kahilingan? Kailangan ay maging handa tayo sa lahat ng dapat mangyari. At pagkatapos noon ay ano? Pagkatapos, kung walang Pilipino ang maglalakas loob na lumaban, ay ako, si Sandoval, sa ngalan ng Espanya, ay makikipagsagupaan. Kung lahat ay tulad mo mag-isip, ang mga Pilipino ay magiging Sandoval na rin. Makaraig, kaibigan. Na kay Don Custodio ang usaping ito. Lulutasin niya ito ngayong buwan. Kailangang mapakiling natin siya. Ngunit paano? May dalawang paraan itinuro si Padre Irene. Ang una ay si Pepay, ang matalik na kaibigan ni Don Custodio. At ang pangalawa ay si Ginoong Pasta, ang abogadong sinasangguni niya. Ako na lamang makikipag-usap sa mananayaw na si Pepay. Subalit hindi marangal na tumungo tayo kay Pepay upang masunod ang ating layunin. Sa halip ay ako na lamang ang tutungo kay Ginoong Pasta. Bukas na bukas ay tutungo ako kay Ginoong Pasta. Sa'yo ko na iatas ang tungkuling yan. Maraming salamat, Isagani. Isagani, naparito ka. Magandang gabi po, Ginoong Pasta. Opo ka. Nais kong itanong kung bakit ka nga ba naparito? Nais ko po sana ng isang guni ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Akademya ng Wikang Kastila. Pagpapatayo. Isagani, mahirap magpatayo. Po? Mahirap magpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ako'y lubos na tumututol sa iyong balak. Isagani, marami akong koreksyon sa pamahalaan. Subalit, hindi. Sagani, kapag natuto ng wikang Kastila ang mga Indio, maaaring talama ang mga pag-aaklas sa ating bayan. hindi naman po hangad ng aming samahan na kayo ay ilagay sa kagipitan, Ginoong Pasta. Isagani, sa aking palagay ay ang ating pamahalaan ay nasa sapat na edad na upang malaman ang tama at dapat para sa ating bayan. May kasabihan nga po tayo, Ginoong Pasta. Ang hindi marunong umiyak ay hindi makakasuso. At ang hindi umingi ay hindi mapagbibigyan. Baliktad! Taliwas yan sa ating pamahalaan! Sagani, ikinalulungkot ko pero hindi ako sang-ayon sa iyong balak. Ikamusta mo na lang ako kay Padre Florentino, ang iyong amain. Maraming salamat po. Sana lahat ng kabataan ay kagaya mo, Isagani. May paninindigan sa bayan. Kung sa pagtanda ko'y lumingon ako sa aking kabataan at wala ni isa man lamang ako mabuting nagawa sa aking bayan, bawat puting buhok ay magsisilbing tinik na susurot sa aking pagkatao. Buenas noches! Gusto niyo bang makakita ng mahiga?
Mga Pilipini, Ginoo, konting katahimikan. Silensyo, por favor, silensyo. At magsisimula ng ating pagtatanghal. Minsan sa aking paglalakbay sa Ehipto, sa isang piramide ni Khufu, ako'y nakatakbo ng isang kahon. Isang mahiwagang kahon. Naglalaman ng abo at papel. Mari niyo hawakan ang kahon. Mari niyo hawakan. Hawakan niyo. Yan. Hawakan niyo. Huwag kayo mahihiya. Amoy simbahan. Sa pamamagitan ng dalawang makapangyarihang salita, ay bubuhayin ko ang abo. Tara ba kayo? Bueno! 1, 2, 3, Terremo! Magsalita ka! Espinhe! Ako si Mutis. Ipinanganak ako sa panahon ni Amasis at namatay noong panahong namumuno ang mga Persyano, habang si Cambyses ay pabalik mula sa nabagong pagsalakay sa Libya. Sa pagdaan ko sa Babylonia ay nakatuklas ako ng isang nakapapangilabot na lihim. Ang lihim na nagpapanggap na Ismerdis, umangkin ng kapangyarihan. Sa takot niyang magsumbong ako kay Cambyses, pinagbalakan niya ang aking kasawian sa tulong ng mga aserdoteng taga-Ehipto. Iniligmok ang mga tao sa abang kaulagalian upang manatiling alipin at di magnasang makalaya. Magpalipat-lipat man ng mananako, sa takot nilang ibunyag ko ang kanilang pandaraya, ay naging sunod-sunuran ang mga saserdote ng Ehipto kay Gaumata. Paano ay pinahamak ng mga saserdote? Umibig ako sa anak na dalaga ng isang saserdote. Isinakdal ako sa salang pagtataksil at ikinulong. Tumakas ako ngunit napatay rin sa lawan ng Mueris. Sa kabilang buhay ay nasaksihan ko ang pangahalay ng saserdote sa aking mahal na nagkubil. Mamamatay, labastangan sa Diyos at magparatang. Isinuplong kita. Mamamatay! 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 Mahabag! Buhay pa! Buhay pa! Tila masama yata ang iyong araw. Inayaw ko na po pumasok. Hindi ko na kinakaya ang paghahamak sa aking pagkatao ni Padre Milon. Anak, nangako ko sa iyong ama na ikaw ay mag-aaral ng abogasya. Ano na lamang sasabihin ko sa kanya kapag nagkita kami? Makapangyarihan na ang mga praile. Hindi ka magiging doktor o abogado kundi dahil sa kanila. Papahangin po muna ako. Dapat ko bang aprobahan ang Akademya ng Wikang Kastila? Kung maaprobahan ko naman ito, matututong magkastila ang mga Pilipino. Ngunit kung mayroon man ito, matututo namang makapaglaban ang mga Pilipino sa mga Kastila. Ano ba ang dapat kong gawin? Gulong-gulo na ako. Narito na ang sagot sa aking suliranin. Buo na ang aking pasya. Ginoo, ang upang yan ay nakalaan para sa akin. Ngunit ako ang nauna, kaya akin ang upuan ito. Ako ang don, kaya maaari ka nang lumabas. Walang don-don sa upuan ito. Magandang gabi. Mawalang galang na, ngunit ano po ba ang problema? Ang taong ito ay inunahan ako sa aking upuan. Game.
Ngunit ako nauna sa upong ito. Umalis ako sa aking tahanan upang makaupo malapit sa entablado. Ipagpaunmanhin niyo po, Ginoo. Ngunit ang upuang iyan ay nakalaan para kay Don Primitibo. Isa siya sa mahahalagang panauhin ng palabas na ito. Ngunit! Ayer sobrábamos con el mundo el perfecto. Ayer sobrábamos con el mundo el perfecto. Ayer sobrábamos con el mundo el perfecto. Alam mo ba ibig sabihin mo? Sinasabi lang yan na ang tunay na pag-ibig, gano'n man katagal ay mabibig. Maliit labag. Saka sinasabi rin yan na ang tunay na pag-ibig, hahamakin ng lahat upang makuha ng kamay ng napakinagdang lalaki katulad mo. At ang tunay na pag-ibig ay walang kondisyon katulad ng pagmamahal sa Sino? Sagani. Planchado na sana ang lahat. Nilinaw ni Padre Irene na sinang-ayunan na ang ating kahilingan. Ngunit, ang pamamahala sa Akademya ng Wikang Kastila ay pamumunuan ng isang Padreng Dominiko. Napakasaklap talaga ng ating kapalaran. Matuwa na raw tayo, sabi ni Padre Irene. Halina't magdiwang sa isang pansiteria malapit dito. Kamusta na ang ating may sakit? Lalong lumalala ang kanyang kondisyon. Marahil ay bukas o sa makalaway, siya'y pumanaw na. Makinig ka, Basilio. Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras ay magsisimula ng himagsikan. Puro dugo at patayan ang iyong makikita. Ang sinumang hindi sumama sa himagsikan ay tuturing na kalaban. Kaya narito ako upang handugan ka ng kamatayan o kinabukasan. Ginoo, anong nais niyong gawin ko? Gusto kong pamunuan mo ang isang pulutong. Magtungo ka sa Santa Clara at itakas si Maria Clara dahil siya ang dahilan kaya ako nabuhay at ninais maghimagsik. Ngunit Ginoo, huli na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Marahil sinungalingan. Hindi maaaring mamatay si Maria Clara. Akin siyang ililigtas mamayang gabi. Ngunit tumunog na ang kanyang agunyas kaninang hapon. Bueno, Ginoo, kung ayaw mong maniwala, ito ay isang sulat na inihatid sa akin ni Padre Irene. Sulat ito ni Padre Salvi para kay Kapitan Tiago. At marami namang pangarap si Isagani na taliwas naman sa gusto ni Paulita Gomez. Bagamat marami kaming pagkakas, magtatagumpay rin kami sa tulunan niyong pagmamahal, pagpupuri at pagbibigay ng lakas ng loob. At pag kayo'y wala na pala? At kapag kami wala na pala,
Papangarapin ko ang isa. Napakarangal talaga ng buro ni Kapitan Tiago. Marami pa na ang dumalo. Oo nga, tama yun. Sabi nga ng mga parokya sa simbahan ay hindi pa daw nagkumpisal si Kapitan Tiago. Sabi nila, si Padre Irene daw ay tinalaga bilang albasea o tagapagpatupad ng huling hapon. Kapitan Tiago, sumalangit nawa ngayong kaluluwa. Alam mo ba na napakarangal ng naging libing ni Kapitan Tiago? Oo nga eh, napakaraming taong dumalo sa kanyang libing. Oo, at kasabay pa nun ang pagkalat ng mga balitang tungkol sa pagkakadikit ng kanyang kinupkup na si Basilio. At ayon pa sa kanila, ang parusang ipapataw sa kanya ay ang pagpapatapon sa kanya sa malayong lugar at habang naglalakbay siya ay papapatay daw siya. Napakasaklap ng kanyang sinakpit. Siguradong matutulad siya sa mga dinanas ng mga pari na pinatay sa Cavite. Hindi na ako nagtataka pa. Parusa na ng Diyos sa kasamaan na ugali niya. Dapat nga mamatay pa nga siya eh. Oo, alam mo, tama ka eh. Pero marami pa tayong dapat na atupagin bukod sa pag-uusap tungkol sa kanya. Halika na, mauna na tayo at marami pa tayong gagawin. Huli, narinig ko mula sa nayo ng pagkakabilanggo kay Basilio dahil sa pagbabalak nito na magiganti para sa inyong mag-ama. Huli, ayos ka lang ba? Huli. Huli! 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 Huli, alam ko mabigat ang inyong pinagdaraanan. Pero, eto, tanggapin mo ang onting tulong. O Huli, mauna na ako. Mag-iingat ka ha. Kailangan kong tulungan si Basilio. Humingi kaya ako ng tulong kay Padre Camora. Ngunit, ang padre niyon ay hindi tumatanggap ng pagpapasalamat. Kailangan kong magpakasakit. Pinuntahan na natin ang kawani at hukong pamayapa. Iisang tao lamang ang kanilang itinuturo. Marahil ay matutulungan tayo ni Padre Camora dahil siya ay makapangyarihan. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita sa pagpunta sa kumbento. Ayan na. Malapit na tayo sa simbahan. Hindi, Hermana. Umatras lamang tayo. Hindi ko talaga kaya. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa loob. Hindi. Mas lamang tayo. Nasa loob tayo ng simbahan, kaya't walang gagawing masama sa'yo si Padre Camora. Hindi, Hermana. Basta naman tayo. Sige! Hayaan natin si Basilyong ipatapon at patayin sa daan. Saka ka magsisi kapag namatay na siya. Sige. Tara na't pumasok na tayo sa loob, Hermana. Paumanin. Nais po sana namin humingi ng tulong ukol kay Basilio. Halika, tumuloy ka muna, Huli.
Padre, wag po! Padre! Padre! Padre, maawa na po kayo sa akin! Padre! O Basilio, Ngayong umaga. masaya ako at nakalaya ka na. Ano ang mapaglilingkod ko? Naging masama akong kapatid at anak, Ginoo. Ngunit hindi ko na ninais ang maghimagsik. Ngunit nang ako'y makulong at makalaya, nais ko nang kayo'y paglingkuran at makiisa sa paghihiganti. Salamat Basilio at nagbago ang iyong isip. Sama-sama natin ituwid ang maling panukala ng ating pamahalaan. Mamaya sa oras ng pista ay may ilalagay na ilawan sa gitna ng kapagkainan at ito'y magbibigay ng liwanag. Makalipas ng 20 minuto ay ito'y manlalabo at kapag itinaas ang mutya ay ito'y sasabog. Walang sino man ang makaliligtas sa nasabing pagsabog. Mamayang gabi ay hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian. Mag-ingat ka hanggang mamaya. Mag-ingat. Hindi ka maaaring pumasok. Napakarami mo. Ngunit... Alis! Halika na! Umunsa tayo dito! Hindi. Dito lamang ako. Nais kong masilayan ang aking mahal sa kahuli-huling sandali. Dahil bukas, iba na siya. Ibig mo bang mamatay? Tinatawanan na. Hindi niya ba? Salamat. Napakaswerte ng anak mo, Don Timoteo. At nabihag niya ang puso ng pinakamagandang dilag dito sa ating bayan na walang iba kundi si Paulita Gomez. Oo naman, Padre Subayla. Sadyang napakagandang lalaki ng aking anak. Nalayo na po ang Kapitan General. Ikinagagalak kang narito ka. Salamat sa iyong imbitasyon. Padre Irene, Kapitan General! Padre Sibayla, Magandang gabi. magandang gabi rin. Sadyang nakakatuwa ang bagong kasal. Viva los novios! Mabuhay ang bagong kasal! Salud! Salud! Narito na ang bagong kasal! Maligayang bati sa bagong kasal. May nagpapabigay po. Kalakip ng lamparang ito ay isang sulat. Mane Tesal Pares, Juan Crisostomo Ibarra. Nagdahil to ni Juan Crisostomo Ibarra! Nasaan ang lampara? Narinig ko kanina sa mga nag-uusap na kawal na may natagpuan daw mga sako ng pulbura sa lahat ng dako ng isang bahay. Mabuti na lamang at walang naninigarilyo malapit dito. Ngunit sino ang naglagay ng mga ito? Iyan ay walang makakapagpapaliwanag. Sino magnanais guluhin ang pista?
Maaaring kaaway ni Don Timoteo o kaya kaagaw ni Juanito. Hindi alam ni Don Timoteo kung kanino ibabaksak ang sisi. Magkasama sila ni Simon mamahala ng gawain. Nagkagulo ang bahay nang dumating ang mga Guardia Sibil at nang masabi na sa lahat ang lihim, ako'y pinaalis. Baka si Makaraig. Baka ang mga praile. Hindi, si Simon. Ngunit saan natin nahanapin ang demonyong iyon? Naalala ko ang kabuluhang nangyari sa Pugin. Bunga ng pagkawala ng lampara sa tabi ng Kapitan General na inihandog ni Simon sa bagong kasal. May isang lalaking umagaw ng lampara at tumalon sa ilog. Baka si Basilio. Baka si Sandoval. Masama talagang umagaw ang pag-aari ng iba. Bakit ka na pa rito, Ginoong Simon? Pumasok. Mukhang nahihilo ka yata. Pumasok mo sa kwarto at magpahinga. Nahihilo, Ginoong Simon. Ayos lang naman ako. Mamaya, makalipas ang ilang minuto, ay makailipsan din ng aking sakit. Diyos ko, ano po bang ginawa ninyo? Huwag kang mabahala. Mamamatay akong dala ang aking lihim. Padre Florentino, pagkakatiwala ko sa iyo ang aking lihim. Hindi ako magpapahuli ng lupa. Sandali lamang, Ginoong Simon. Hahanap ako ng lunas. Huwag kang mag-aksaya ng panahon. Mawawala din ang sakit na nararamdaman ko. 13 taon na ang nakalilipas. Ang naisin ko maghimagsik. Nakaisa sa digmaan sa Cliba. At doon ko nakilala ang Kapitan General. Nasilaw ang Kapitan General sa aking maraming salapi. At sinimantala ko ang pagkakataong iyon. Matawarin ka, Ginoong Simon. Alam kong maganda ang iyong naisin para sa ating mga kababayan. Ngunit mali ang paraan na iyong ginawa. Kaya dapat natuldukan ito ng buong may kapal. Itago ka nawa ng kalikasan sa kailaliman, nakasama ng makorales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ay kakailangan ka ng mga tao, ay pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalay, diyan ay hindi mo ililiko ang katwiran at hindi ka mag-uudyok ng kasakiman. Minsan ba'y parang ayaw mo na? Punasan na ang luha at tayo'y magkaisa. Bigyang dangalang sarili, waksan ang pagdurusa. Isipin mo meron tayong kinabukasan pa. Tayo'y bumangon at lumaban na. Bagoy na Pilipino, lumaban ka. Gawin mo ang lahat para lumaya ka. Kahit tulog nito ay kamatayan pa. Ito'y para sa'yo.
iwasan ang pagdurusa. Isipin mong meron tayong kinabukasan pa. Tayo'y bumangon at lumaban na. Bangon na Pilipino, Kung lahat ay tulad mong magkasing. Malas kayo dito. Alis! Mga kamag-aral! Dilat. Narito na ang bagong kasal! Tubig na lang.